Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito po, muli na naman pong binanatan ni Atty. Perdi Topacio itong mga taga-Quadcom dahil sa nagrereklamo nga sila dahil sa natatanggap nilang mga batikos mula sa social media, sa mga vloggers, sa mga netizen tungkol doon sa pag-handle nila ng kanilang mga konti. Dahil nga sa ginagawa nilang mga pambubuli, nakikita na rin ng mga kababayan natin na sumusobra na sila sa kanilang paglalapastangan sa karapatan po ng kanilang mga iniimbitahang mga resource person. Nakakatanggap po yung Quadcom po ng hindi magandang feedback mula po sa mga netizen. At ito po ay inisa-isa po ni Atty. Perdi Topacio para ipangmuka sa mga taga-Quadcom kung yung mga pagkakamali nila. So ito, panoorin po natin, pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong mga banat po ni Atty. Perdi Topacio dito sa mga taga-Quadcom na nagrereklamo kung bakit nakakuha sila ng mga negative feedback sa mga netizen. Dating Senador De Lima, di ba? Abot hanggang langit ang pasasalamat niya kay Pangulong Marcos nung na-acquit siya. Na hindi ko naman malaman kung bakit, kasi separate naman ang judiciary sa executive. Parang sinabi na rin niya na may kinalaman si Pangulong Marcos sa pag-acquit niya. Hindi naman yung tirada ng ali, no? Okay. Anyway, alam mo, nagtataka ako, nagagalit ngayon si Barbers, di ba? Galit na galit. Hindi lang nag-press con, nag-privilege speech pa laban sa mga vloggers daw. Palagay ko nasasaktan na sila sa mga batikos. Ayun. Oo. Ngayon, mga troll, nagagalit sila na sila'y binabatikos, pinapaimbestigahan nila sa NBI. Opo. Alam nyo po, mga kagalang-galang na mga miyembro at chair ng Quadcom, at kung nagagalit po ang taong bayan, wala pong may kasalanan yan, kundi kayo. Alam nyo kung bakit? Sapagkat kayo po ay kung ano-anong pinagagagawa nyo nambabastos kayo ng witness. Nambubuli kayo, sinisigawan nyo ang mga tao roon, pinapahiya ninyo, plus inaabuso nyo yung contempt powers nyo. Ang ginawa nyo kay Atty. Lopez, kay Atty. Roque. Di ba? Puro kabastusan kayo Ngayon, kung nagkakaroon ng backlash ang taong bayan, ay sapagkat nakikita yung kabulastugang ginagawa nyo. Walang pwedeng sisihin niya kundi kayo. Ngayon, kung tinitira kayo sa social media, kasalanan nyo yan. Kamoting kahoy kayo may ulan pa ito nyo Alam nyo, may PR yung mga yan kaibigan ko. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi kong hindi ko ibubuking, Opo. Pero nakatrabaho ko itong PR lang ito, babae. Dating girlfriend ng isang politiko rin. Okay. Tumawag sa akin. Sabi niya, attorney, sino bang gumagawa nitong PR ninyo? Kayo daw? Hindi, yung PR, yung mga sa social media lumalabas laban sa Quadcom. Early on pa to Okay po. Nung katatapos ko lang humarap doon kay Cassie Leong nung pinipigil nila akong kausapin yung kliyente ko. Kita yung kagaguhan yan, di ba? Pipigilin mo yung abogado. Kakala nila hindi napapansin yan Kakala na bida sila pag ginagawa nila. Kakala nila nagpapalakpakan yung mga tao. Nabibuisit sa inyo. Sabi niya, sino bang gumagawa ng PR nyo? Bakit? Ang dami laban sa amin. Baka may troll farm yung mga pogo. Sabi ko, sige, alang-alang sa'yo, I will find out. So nagtawag ako, meron ba tayong mga ganyan? Sabi ko sa di wala daw. Sabi niya, paano kami mag-troll farm yung pogo? Yung pinagsasabi nilang funded by pogo. Wala na ang pogo Kahit yung pogo ni Remulla sa Cavite, wala na, di ba? Dinat na sa dyaryo Sinarhan na as of November 30. Sabi niya, paano kami magpupondo? Wala ng pogo. Sabi ko sa kanya, alam mo, walang nagpopondo. Bakit ang dami? Sapagkat galit sa inyo ang tao. Kahit anong PR mo dyan, sabi ko sa kanya, kahit anong galing mo, magaling kang PR, mangangamote kayo sa hearts and minds of the people kasi mali yung ginagawa ninyo.
Alam niya yung promo, parang produkto yan, yung Quadcom parang produkto. Opo. Dapat maganda na antimano ang inyong produkto. Katanggap-tanggap na sa taong bayan. Kahit anong promote mo, kung yan ay hindi katanggap-tanggap sa bayan, hindi yan bibilhin. Kumbaga, they will not buy it. Hindi nila paniniwalaan. Oh, example, ang produkto ko, ice cream, chocolate, masarap. Konting promotion lang yan, pwede na yan. Yes. Oh, yung mga taong bayan na magsasabi, uy, masarap ito, chocolate ice cream. Hindi Diba? pwede. At ng tao, sino ba namang ayaw ng chocolate? Meron bang tao hindi mahilig sa chocolate? Wala akong kilala actually. Yeah. Oo, lalo na ice cream. Di ba may kanta pa nga sa Sesame Street, yung everyone likes ice cream. Yes, indeed we do. Everyone likes ice cream. I do you? Oh, O, di ba? yeah. Search the whole world over, search the oceans far. But everyone likes ice cream no matter who they are. Oh, di ba? Di ba si Atty. Batibo talaga? Sesame Street. Sesame Street, Wala pang yeah. patibot nung... Wala pa. Later part Sasabihin ko ito. bata ako kasi hindi ko Opo. masabi talaga nung maliit pa ako eh. Opo. Oo, kasi inaccurate, fake news, maliit pa ako eh. Anyway, kung ang Yun na. produkto ko ay ipis juice, Ayaw po. di ba? O katas ng alupihan, po-promote ko yan, gagastos ako kahit 1 bilyon ang gastusin ko. Oy, ipis juice, masarap Masarap. ito. Mariosep. Inom yan. Sa pangalan pa lang eh, Oo. talo na. Katas ng ipis. Oh my God. Ngayon, kahit sabihin mong this is special sauce, pag nakita ingredients, ipis. Sinong kakain? Alupihan, di ba? Ulalok. Anak naman kayo. Kaya yung kwan, di ba, nagtataka sila? Yung infant food na wala bigla, walang bumili. Paano ang pangalan? Milupa. Yun, pangalan lang yun, ha? May lupa. Milupa, di ba alam mo yun, yung infant food yun eh. Ang treatment niya, Milupa, M-I-L-U-P-A, Milupa. Naisip ng mga tao, naku, wag yan, Milupa yan. Milupa. Bipakain ko sa anak ko. Nawala yun, nalugi. So, kailangan pala maganda yung choice mo ng title. Hindi lang title, maganda, Quadcom. Bago ang produkto mo, si Abante, si Fernandez, si Barbers, si Paduano, si Luistro, si Adyong, si yung buhok na nakangiwi. Yung nagkasama ni Delima nag-file. Ang tawag doon sila, magkasama sila ni Delima at saka yung paring adik, nget power pa ang tawag doon. At saka nagagalit si Barber, sinatawag daw yung mga miyembro na pangit. Hindi po yun ay paninira. Nagsasabi lamang po kami ng totoo. Ano gusto nyo sabihin namin? Maganda si Luistro. Di sinungaling kami. Pating na. Katotohanan sinasabi, magagalit ka. Pabihira ka naman. Ano sabihin kong pogi si Abante, sinungaling ako. Anyway, sa notang Alam nyo, maganda yung punto rito ni Atty. Perdi Topacio na kung maganda yung ginagawa lang yung Quadcom at ito'y patas, hindi magagalit sa kanilang tao eh. Kasi very obvious naman talaga na talagang nagagamit nila yung kanilang kapangyarihan ng setting contempt. Talagang inaabuso. Dahil isipin mo nga naman tulad na lang yung kay Atty. Zulaika Lopez na respectful naman sumagot. Sumulat lang, which is, karapatan naman niya sumulat ng OVP under his watch. Pero siniting contempt. Tapos in the middle of the night, bigla itatransfer sa correctional. Which is talagang makikita mo na pang-aabusong ginagawa. At the same time, kung paano nila sigaw-sigawan, hiyain yung mga resource person nila, is ganun-ganun na lang. Kaya hindi mo masisisi yung mga tao na ganun ang tingin sa Quadcom. Kaya nga rito, tawan-tawa tayo rito kay Atty. Perdi Topacio. Talagang literal na pinakita niya kung ano yung ginagawa ng Quadcom para mas maintindihan din ng mga congressman natin na nandun sa Quadcom. Kasi very sure tayo na pinapanood nila itong si Perdi Topacio dahil nagreklamo na rin si Dan Fernandez dahil daw lagi siyang binabanatan nito ni Atty. Perdi Topacio. So, abangan natin sa mga susunod na balita or Quadcom kung magiging maayos na sila at para hindi na sila banatan nito ni Atty. Perdi Topacio. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.